Diyos na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kaniyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumakain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno, ang tinapay na bumaba mula sa langit. Wala nang iba pa. Ang kaniyang pagbibiyaya ay pagbibiyaya ng pagbibigay ng buhay, at ang buhay na ito ay matatamasa natin sa kaniyang kaharian. Una, bago natin pagnilayan ang ating ebanghelyo sa linggong ito, ang tagpong ito ay nangyari nang magkaroon ng ginawang himala sa pagpaparami ng tinapay. Marami ang sumunod sa kanya. Marami kung saan siya ay magpunta, naroon din ang mga taong nakasaksi ng pagpaparami niya ng tinapay. At kaya nga si Jesus ay nagpunta sa ibang bayan upang hindi directly iwasan ng mga taong ito kung hindi baguhin ang kanilang kaisipan. Dahil gusto siyang gawing hari, dahil nakasaksi sila ng isang himalang bago lamang nila naranasan. Kaya nakakuha ng pagkakataon si Jesus
na gamitin ang pagtitipong iyon upang magturo ng isang katotohanang hindi maarok ng tao. Isang katotohanang hindi nila maunawaan sa isang maikling panahon. Kaya nga, nang sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit," sila ay nagbulong-bulungan. Bakit ba nagbubulong-bulungan ang mga tao? Basically, ang bulungan ay negative ang connotation sa mga tao. Di po ba? Kasi may tatlong pagkakataon na ginagamit natin ang pagbubulong-bulungan. Yung una, tayo ay hindi naniniwala o nagdududa, kaya nagbubulungan sila. Di ba yan yung yan yung taga Nazaret, yung anak ni Jose? Paano niya nasasabi yung kaniyang mga bagay na ating naririnig? Kaya nagbubulungan sila, nagdududa sila. Ikalawang pagkakataong ginagamit natin ang pagbubulong-bulungan, bukod sa tayo ay nagdududa, hindi natin pinaniniwalaan ang taong nasa ating harapan. At ang ikatlo, ang pinakamalaki at palagi nating naririnig at nakikita na ang pagbubulong-bulungan ay ginagawa ng tao pag nagchichismisan. Tama, mali. Minsan sa simbahan, nakikita mo may nagbubulungan. Di ba, no? Nagtuturuan sila. Bulungan ng bulungan. Kumbaga, hindi masama, pero wala sa lugar. Kasi ang purpose natin, kaya tayo nasa simbahan, ay hindi magbulungan habang kumakanta. Hindi magbulungan habang nakikinig. Kung hindi makinig upang maunawaan ang Ebanghelyo. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Huwag kayong magbulungan. Bukod sa nakikita niya ang ginagawa ng tao sa pagbubulungan, ito rin ay kaniyang nauunawaan. Kaya nga, kahit sinong walang pananampalataya sa Diyos, hindi mauunawaan ang lahat ng kaniyang sinasabi. Gamitin natin yung bulong sa magandang pamamaraan. Kung papaanong ginamit ni Propeta Elias ang pagbulong sa Diyos, Lord, kunin mo na ako. Hayaan mo na akong mamatay. Hirap na ako. Di ba bumulong siya sa Diyos ng kaniyang nararamdaman? Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel. Sa ikalawang pagbasa, ganun din. Huwag na kayong magalit. Iwasan niyo ang pagkapuot. Dahil kapag tayo'y nagagalit at napopoot, tayo ay natututong magreklamo ng pabulong. Di po ba minsan ganun ang ating attitude? Ang Ebanghelyo ay nagdadala sa atin ngayon na maniwala at tanggapin ang salita ni Jesus nang hindi bumubulong. It's either you accept or you reject Jesus today. Tanggapin na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Tanggapin na siya ang ibinibigay ng langit, na ang kaniyang laman ang siyang magiging pagkain natin upang tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay sa mga hamon ng buhay. Bagamat hindi natin maunawaan, bagamat hindi natin maarok, iyon ang totoo. Dahil walang sino mang tao sa mundo
ang pwedeng umarok ng kaisipan at kalooban ng Diyos. We cannot defy the words of God. It's defying the logic of man. Limitado tayo. Yung alam lang natin ang kayang isipin ng ating mga utak. Pero kailanman, hindi natin kayang pasukin ang kaisipan, kalooban, at kalaliman ng Diyos. Kaya ang ibinibigay ni Jesus ay ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. No explanation needed. It's either you accept para sa iyong kaligtasan o you reject para sa iyong kapahamakan. Ito ang ating kailangang isipin. Gamitin natin ang pagbulong sa Diyos sa isang maganda at maayos na pamamaraan. Ibulong natin sa Diyos na dagdagan ang ating pananampalataya. Ibulong natin sa Diyos na dagdagan ang ating pagtitiwala. Ibulong natin sa Diyos na dagdagan ang ating pag-ibig. Upang kahit na hindi natin maunawaan ngayon, patuloy tayong kakapit at hahawak sa salita ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Hindi na mababago, hindi na masisira ng lohika ng tao ang salita ng Diyos. Mamamatay na tayong nagdududa, pero ang Diyos nananatiling totoo sa kaniyang mga salita. Kaya po bubulong tayo sa Diyos kung ano yung laman ng ating puso. Sisimulan natin sa pagbulong sa taong katabi ko ngayon. Pakibulong nga po dun sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Parang hindi kayo bumulong kasi narinig ko. Di po ba ang bulong hindi naririnig? Dahil ito ay whisper of God. Doon po sa bumulong na mahal ka ng Diyos, doon sa bumulong nangangahulugang inspirasyon ka ng iba upang magpatuloy na mahalin ang Diyos kahit na tayo ay may pagsubok na kinakaharap. Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil ibinigay niya ang kaniyang katawan sa banal na Eucharistia. Huwag po nating hayaan. Huwag nating hayaan na ang pagkakataong ibinibigay niya ay pagkakataong tanggapin sa ating puso na siya ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. Pagpalain tayo ng poong may kapal.